Ayan. So ngayon, pag-uusapan naman natin yung compositing sa 3D animated films or kung paano ba ito nakaka-contribute sa 3D animated films. Paano ito nakaka-contribute sa final visual or visual effects ng 3D animated films. Yan. So, una, ano nga ba ang compositing sa 3D animated films? So, ang compositing, yung process ng pagko-combine ng multiple layers na gagawin nating iisang layer para mabuo yung maayos na scene natin na gagawin natin sa film. So, ang example nito sa sa mga multiple layers na yan is, kunyari, yung character, i-combine mo sa background, lalagyan mo ng fog, ng mga effects, ng mga shadows, yung color niya ayusin mo rin, yan. So, aayusin mo yun sa isang layer lang para mabuo yung sinasabi nating isang layer para sa isang scene na para sa sa composite ay sa isang film natin. So, bakit nga ba importante ang compositing sa visual animation, sa visual animated films? So, ang compositing kasi, inaalaw niya yung artist natin para ma-adjust yung lighting, yung color, and para mas maganda yung pagkaayos ng glow niya, ng depth, at ng field niya para mas soft siya tignan. Hindi yung parang ang plain niya lang tignan nung background niya, parang ang hard ganon. So, pinifix nito yung mga mistakes na hindi natin nakikita dun sa ginagawa nating layer. Yan. So, minamatch nito dun sa environment yung mga nilalagay natin. Mas namamatch natin yung mga layer na nilalagay natin dun sa isang image na para sa layer natin dun sa animated film. So, paano nga ba nag-work ang compositing? Yan. Ang compositing kasi, sabi nga natin kanina, yung pagpapatong-patong ng mga layer para mabuo yung isang layer na gusto nating mabuo. Like yung isang ilalagay natin na scene para dun sa film natin. Yan. So yung combination ng character, ng shadow, ng background, and inaayos na rin yung reflection doon. At yung mga pagka-soft ng depth, ng shadow, ayun, tas yung ambient niya, ayan. So, ang compositor, bine-blend niya yung mga layers, ina-adjust niya rin yung brightness and colors. Tapos, nag-a-add din ng effects, yan. Tapos, sabi natin, ina-add niya lahat nung mga layers sa isang kwan, tapos minamatch niya yung lahat ng elements, yan. So, professional films na example is yung Toy Story, ayan, sa Pixar. Yan. So, dito, yung mga characters, shadows, and reflection, tapos yung lighting, is na-rendered siya separately. Yan. So, yung compositing, bine-blend niya yung mga yon para mas ma-create niya yung mas clean na layer na gusto nating mabuo. Tapos, mas mapagmukha niya itong realistic. Yan. Nakukuha niya rin yung color grading at yung scene niya is nagagawa niyang mas warm or mas dramatic yung scene natin doon. So, nakaka-contribute to sa emotional and visual effect nung scene natin na without rendering. Yan. Meron pang example is yung Frozen Disney, yung Spider-Man Into the Spider-Verse, yan. Yung How to Train Your Dragon din, yan. So, paano nga ba nakaka-add yung compositing sa final output natin? Yan. So,
kung walang compositing, mas mapapansin mo yung pagka-flat ng lighting niya. Ayan, mas flat yung lighting niya nung ginagawa natin. And parang walang atmosphere yung layer na yon or yung part na yon na walang compositing. Mas plain yung color and parang hard yung shadows niya. So, pag may compositing naman, mas cinematic yung lighting niya. Yan, mas cinematic yung lighting niya. May mga fog and glow, tapos dust na effect. Tapos yung pag color grading niya maayos din. Tapos mas soft and realistic yung shadow nung character natin. Ayan. Tapos ang mga tools naman na ginagamit sa compositing is yung Nuke or industry standard. Tapos After Effects, yung Fusion at Blender Compositor. Ayan. So, conclusion lang dito is yung compositing is the final magic step in 3D animation. Parang siya yung pinaka-final na magic na parang mas papagandahin niya yung layer natin na ginagawa. Yan. Parang tinatransform niya yung mga raw renders into cinematic renders para mas emotional or mas realistic yung visuals niya. Yan. So kung walang compositing, kahit yung pinakamagandang 3D models mo, parang magmumukhang flat siya. Yung hindi finish na na product natin kahit 3D yung ginagawa mong character or models, kahit napaganda yung gawa mo doon, kung wala yung compositing, parang flat pa rin yung gawa mong models na yun. Parang ang flat niya tignan. So, lahat to, mas gaganda pag mayroong compositing. Ayan. So, pag may compositing, mas maganda yung film na magagawa natin. Ayan. So, yun lang.